Hi guys! So today marks the first week with Jaja and Boom Boom. Kamusta ba ang buhay retokada? Ito na ikukwento ko sa inyo yung mga processes o yung mga nangyari during my recovery sa unang 7 araw. Let's go to the first day. Alam nyo, I have to say na this is one of the hardest. Siguro if I would rate it from 1 to 10, 10 pinaka mahirap, 7. Not because I'm in pain, but it's more of the discomfort that it brought me. Discomfort kasi once again, from nothing, from being flat-chested, I went to 500cc na agad. So most definitely, mabigat, hindi pa ako sanay dahil sa swelling matigas pa siya and my skin, tight talaga. Aside from being uncomfortable, it was also very frustrating during the first day kasi wala talaga akong bagay na kayang gawin on my own. Ultimo pagbangon sa kamate, kailangan ko pa ng tulong ng aking mama. Because mind you, there are 2 common ways in going about breast augmentation surgery. Yung isa is under the muscle, yun yung ginawa sa akin, at yung isa naman is under the skin or on top of the muscle na to. Under the skin, obviously, mas mabilis yung recovery because you are not rearranging anything from this. You're basically just adding an implant on top. However, with under the muscle, the tendency is they'll have to create a space or parang tinatawag nilang pocket sa ilalim nga ng muscle mo. So, kailangan nilang hiwain yun. Imagine, ito yung ribs ko, ito yung muscle ko. They have to slice that up para isingit dito sa gitna, para isandwich yung implant mismo. Now, during the consultation that I featured doon sa aking previous vlog, Dr. Mike mentioned there na minsan kailangan niyang gumamit ng mga drains. Okay, especially kung masyadong madugo or masyadong masabaw yung chest or breast area. Ano ba yung drains? Mga containers na konektado sa loob ng katawan mo, butas ka. Okay, tapos ang ginagawa nun, sinasuction yung mga excess blood, fluid, and other liquid things that your body may produce. And isa pa yan sa kinatakot ko actually bago ko operahan, iniisip ko na shit, takot ako sa dugo. So the fact na sumisip-sip ng mga dugo and bodily fluid, yung mga drains na yon, baka mahimatay pa ako pag nakita ko. Kaya naman, thank you Lord, thank you so much talaga. Kasi hindi ako ginamitan ng drains, sabi niya hindi daw masyadong madugo or masabaw yung aking body during the operation. And I think isa sa mga nag-contribute dito is mga 2 weeks bago ako operahan, I already stopped taking my hormones na. Isa kasi sa mga known side effects ng female hormones is, ayun nga, parang nagiging blood thinner siya. Now, sinabi kong isa sa pinaka mahihirap na araw ang first day, isa lang yun. Kasi second day talaga, I have to say, is the hardest day in my life. Thank you. In my life. Thank you. And I think the reason for this is parang nasimot na or naubos na lahat ng anesthesia sa aking katawan. So aside from it being uncomfortable, and napipil ko rin yung aking mga hiwa ba? Oo, even though kapag yumuko ako hindi ko nakikita, alam kong nandyan talaga siya kasi may hapdite. Pero tolerable naman. Kita niyo buhay pa ako. Now, I forgot to mention pala na first day pa lang, pinaligo na ako ni Doc. Yun actually yung kanyang recommendation para nga laging mapanatiling malinis yung surrounding area. And knowing na first to second day, hindi ko talaga maiangat yung aking mga arms, yung mama ko yung nagpapaligo sa akin. Literal, para akong maniki na binubuhusan niya, sinasabunan niya. So, mama, pasensya sa abala. Mahal na mahal kita. Thank you so much. And the fact na nung una, hindi ka pumapayag sa surgery na to. Tapos ngayon, pinilit kita, ikaw pa nag-alaga sa akin. Just proves to me how much you love me and how true na ang pagmamahal ng ina is very unconditional. Idol kita, mama. Grabe, gusto kong maging katulad mo in the future. Anyway, going back sa aking mga hiwa, during the first and second day, kahit nga may hapdi ito, confident pa rin akong maligo kasi ito, may nakatapal sa kanya na parang tape na waterproof talaga. Yun nga lang, wag lang daw ibababad sa tubig talaga. Tsaka yung ligo sa 1 to 2 days, syempre hindi na to yung mag-i-scrub ka pa o kaya shampoo, conditioner, lahat gagawin mo, no? It's for the purpose na para malinisan lang talaga yung mga areas to once again avoid or prevent infection. Third day, I had to say is one of the happiest days of my life kasi nanumbalik na yung aking paggalaw ng mga arms. However, ang hindi ko magawa mag-isa kasi natatakot nga ako is
Third day din, sinabi ni doctor sa akin na pwede ko nang alisin itong tape or parang waterproof plaster doon sa aking incisions and clean yung mga sugat mismo. Technically, madali lang naman yung paglilinis ng sugat. Pagkatapos ko nga maligo, kailangan ko siyang sprayan nitong kutasat. And then, kapag natuyo na yung skin from that, I have to apply an antibiotic ointment called Mupirocin. So, di ba, 2-step lang naman siya. Pero since duwag nga ako sa dugo, duwag ako sa mga sugat, nagpatulong pa ako sa aming kakilalang nurse. Kapag binuksan, brumagasa ang dugo. Hindi. Hindi mo isipin. Ang gawin, intindi mo itong minamassage ko sa'yo. Wala pa tayo sa sugat. Nandito pa lang tayo sa plaster sa labas, sa gilid. Ouch. Anong ouch? Ang dugo. Walay! Oh, walay. Oh, ang ganda-ganda nga eh. Ay, ang bilis. Once again, maraming salamat, Lord. Maraming salamat, Doc Mike. Third day pa lang, ha? Sarado na siya agad. And looking at the plaster, wala ngang dugo. Although, hindi pa siya totally healed talaga. Some parts are still sensitive kasi meron pang mga sinulid na kailangan ipatanggal for the 7th day. But anyway, the incisions look so good. Like, sobrang nipis lang niya. Actually, para siyang isang linya lang na ginawa ng manipis na ballpen. Ganon. Dito ko talaga masasabi na I chose the right doctor. And feeling ko, ang nakikita ko sa kanya tsaka sa portfolio niya is specialty niya yung pagtatahi. So, hindi pala siya surgeon sa strep pala. Joke lang. Joke lang, doc. Now, upon learning na sarado na siya at hindi na ako dumudugo, ayan na, mas tumapang na ako. Gumalaw-galaw na ako. Sabi ko nga, third day, nakaligo na rin ako mag-isa. And for the following days, ako na rin mismo yung naglilinis ng sugat ko. 5th, 6th, and 7th day, I could say wala namang significant changes. Although I could say this, initially kasi medyo mataas talaga siya. Pero dahil binigyan nga ako nitong parang support, yan, everyday napapansin ko, mas umu-okay yung itsura niya, mas bumababa siya. Tapos tuloy-tuloy lang din yung mga gamot na nireseta niya sa akin. Isa na dyan itong Coamoxiclav na antibiotic. By the way, kapag magpapagawa kayo kay Doc, kasama na yung mga meds sa kanyang package, so you don't have to worry about buying them. Speaking of bayad, ang daming nagtatanong kung magkano ang aking nagastos. Initially, ang original price talaga ng aking surgery, minus 500cc, amounting to 180,000 pesos. But dahil nga anniversary nila at meron silang hinuhold na promo kung saan if you book 2 surgeries, or kung wari, dalawa kayo, tapos isang surgery kayo, yung pangalawang surgery gets 50,000 pesos off. Ayun, nakahanap ako ng kasabay. Yung kanya, walang discount. Yung akin, may 50,000 pesos off. So, 130,000 lang yung aking binayaran. So, I suggest, if sure na kayo at gustong-gusto, pangarap nyo talaga ang OSWOS, ang breast augmentation. Take advantage of this promo. Pumunta kayo sa kanilang Facebook page, M Aesthetics Clinic. I will also link them sa aking description box below kasi I heard hanggang November na lang tong promo na to. Anyway, fast forward sa ika-7th day or ika-1 week nga, which is today. Yan, kanina bumalik ako sa clinic kasi ito na yung schedule ko para alisin yung mga natitirang tahi doon sa aking incision. There's no pain anymore. Discomfort-wise, I could say, right now, siguro mga 1/10. Kasi nafe-feel ko na rin na hindi na siya ganon kabigat, hindi na siya ganon kasikip sa aking mga balat. Siguro kasi nag-a-adjust na yung aking skin. And in order for me to avoid stretch marks, after kong linisin yung aking mga scars, maglalagay din ako ng bio oil all over the breast area. Tapos nagtitake din ako ng vitamins. I'm taking vitamin E, I'm taking vitamin C, collagen, glutathione, lahat-lahat na. Para lang maiwasan natin yung stretch marks. Okay? Kanina, sinabihan na rin ako ni Doc na I can now use yung mga scar lightening creams or yung mga scar removers, ganun. So, if meron kayong alam na mabisang scar removing cream, help a girl out. Ayan, comment down below kung anong naging effective sa inyo. Now, lastly, eto na. So, for the first 6 days, ingat na ingat talaga ako na hindi siya hawakan. Pero 7th day, dahil nga tikom na yung ating mga scar siguro, ayan, i-recommend na rin ni Doc na start na akong i-massage
etong aking mga breasts. Ayan. Sana lang talaga may jowa ko ngayon para tutulungan ako sa part na to ba. So, merong tatlong exercises na tinuro sa akin si Doc. Ang una is to push down. Ayan, for 10 seconds. Ang pangalawa is push together. 10 seconds. Tiis Ganyan. ganda. 10 seconds. Bilang ng 10. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lastly, paangat. Ayan, 10 seconds. Yung iba, recommended din daw na i-push apart. However, being a trans woman na naturally broad talaga yung upper body, medyo magkahiwalay pa yung aking breasts. Kaya sabi ni Doc, iwasan ko na mas lalo silang magtampuhan. Do not push apart, only push together. Ganon. Doctor also advised me na pwede na akong gumalaw-galaw kung trip kong maglinis, kung trip kong lumabas, manood ng sine, makipag-date. Pwedeng-pwede na. Actually, it is more advisable na maglikot-likot ako para iwasan yung tinatawag nilang capsular contraction, pagtigas ng breasts. Okay? Because our body tends to see it as a foreign body. So, ang ginagawa niya is binabalutan niya to ng calcium. Binabalutan niya ng parang scar tissues. So, para maiwasan yun, kailangan nating gumalaw-galaw be. Pero, syempre, wag naman masyadong todo dahil baka masapak. But anyway, alam nyo, sa lahat ng pinagdaanan ko yun, worth it lahat-lahat. Sobrang saya ko every time na makikita ko yung sarili ko ng hubad sa salamin. Yung dati talaga, hindi ko yun nararamdaman. Like, kailangan ko pa talagang magsuot ng push-up bra bago ko ma-appreciate yung aking figure, ganyan. Pero ngayon, kahit hubot-hubad ako, ay, for the selfie. So, there you go. Ayan, guys, ang aking recovery update. Recovery story for the first 7 days or first week ng aking breast augmentation surgery. As time goes by, gagaling pa siya, mas gaganda pa siya. At sabi rin sa akin ni doctor, after siguro mga 3 months, doon na ako pwedeng bumalik sa gym to work out. And then 6 months, ayan, makikita ko na talaga yung kanyang final form. So, abangan natin yan. So, it's a wrap and I will see you guys again soon.